So sa lahat ng batas na pinagdaanan natin, ano ba yung mga napasa natin? Mga tax measures, mga batas na nagbibigay proteksyon sa kababaihan, mga batas para sa senior citizens, mga batas na nagpapaganda ng trabaho, mga nagbibigay ng insentibo para gumaang ang trabaho, gumaang ang buhay. Lahat 'yon voting separately, magkahiwalay. Kung meron po ako idadagdag, yun ang Pangulo. Ultimo yung mga local bills. Ultimo yung pagpapalit ng pangalan ng kalsada. Maganda yan, Mr. President. Ay dumadaan sa Senado. Ano So- pa kaya itong pagpapalit o pag-amyenda ng ating saligang batas? Hindi ka dadaan sa Senado? So, Gagawin bigyan- nilang jointly? Mr. Kakapunin President, ng maganda Senado? yung example mo kasi parang In this form, Mr. President, it says here, the Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Bakit po nilagay nila voting jointly? So, ibig sabihin po niyan, alam nila from the very start na voting separately Yun na nga. ang Yun na nga. House at ang Senate. Bakit nila gustong linlangin? Linlangin ba yung tamang, o lokohin ang taong bayan na isusulat pa nila yung voting jointly? Eh, hindi naman nila naintindihan ito. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito katatapos lang ng Senate session diyan sa Senado at merong privilege speech itong si Senator Jinggoy Estrada patungkol dito sa Chacha at saka sa gumugulong na People's Initiative. Ito sinabi niya rito, wala siyang tiwala. Wala daw tiwala si Senator Jinggoy Estrada diyan sa gumugulong na na People's Initiative. Ito panoorin natin. We find ourselves on the verge of a constitutional crisis, brought about by the audacious attempt to force a charter change through a people's initiative. While the idea of empowering the people to participate in shaping the fundamental law of the land is noble, the manner in which this initiative is being pursued reeks of a blatant disregard for the delicate fabric of our democratic system. Sa umpisa pa lang, diskumpiyado na. Ang dapat sana'y pangangalap ng pirma para ipetisyon ang pag-amyenda ng kasalukuyan saligang batas ay nabahira ng pagdududa dahil sa napabalitang pamimigay ng pera sa kada pirma ng mga botante. While the call for change is a hallmark of a vibrant democracy, we must not lose sight of our responsibility to ensure that the public is well aware of the reasons behind such a monumental undertaking and the profound impact it will have on their lives. Before we embark on the journey of constitutional change, we must ask ourselves, have we adequately informed the public about the reasons behind this call for charter change? Do our constituents truly understand the implications of altering the very fabric of our constitutional framework? Sagrado ang ating konstitusyon. Hindi lang ito legal na dokumento, ito ang pinakamataas na batas ng ating bansa. Naglalaman ito ng mga karapatan at tungkulin nating lahat at nagtatakda ng mga limitasyon sa kapangyarihan ng mga opisyal ng pamahalaan. It is a social contract, a pact between the governed and the government that outlines the principles and values that shape our nation. Any attempt to amend this sacred document entails the informed and unequivocal consent of our people. Sa naiulat kamakailan na survey na isinagawa ng Okta Research noong nakarang December, 73% ng mga respondents ang nagsabi na mas nais nilang resolbahin muna ang tumataas na presyo ng mga pangunahing bilhin at serbisyo kesa pagtuunan ang Chacha. Based on the results of tugon ng masa survey of Okta Research, controlling inflation was an urgent concern, and this was followed by access to affordable food, and the third most pressing matter was creating more jobs. Only 1% o 1% lang ng mga respondents considered Chacha as a priority. And to forge ahead with a signature campaign without ensuring that our people are well aware of the reasons, implications, and potential consequences is to jeopardize the very essence of our democratic principles. The people have the right to know, to understand, and to deliberate on matters
of such magnitude. Mr. President, the move to overwhelm the Senate's 24 votes within the House of Representatives over 300 votes is nothing short of an affront to the principles of bicameralism and the checks and balances that underpin our democratic framework. The idea that a simple joint vote could render our bicameral system meaningless is not only an insult to this august institution, but a betrayal of the trust the people have placed in us. And the question that begs the answer is the timing of this audacious move. Pushing for Chacha at this time, when midterm elections are just around the corner, is not only untimely, but also a blatant disregard of the people's mandate. Why does there seem to be a rush to tinker with our Constitution? May hinahabol ba tayong deadline? Are we to believe that such a monumental decision can be made without due consideration and thorough public discourse? The citizens of this nation deserve a transparent and accountable process, not a rushed attempt to push through changes that could have far-reaching consequences. Any attempt to undermine the independence and integrity of this Senate should be met with resolute opposition. We are the defenders of the people's will, and we cannot allow maneuvers that undermine the very foundations of our democratic system. At habang paulit-ulit natin pinaglalaban ang ating soberanya sa nasasakupan nating karagatan laban sa nananakop, may mga nagnanais na manluluwagan ang mga probisyon ng ating konstitusyon para payagan ng mga dayuhan na makapag-ari ng lupa dito sa ating bansa. Some would say that such a move could water down or weaken the protection of the rights of indigenous peoples to their ancestral lands, which is enshrined under Article 12 on national economy and patrimony. Relaxing this provision would open up our resources to foreign corporations at the expense of protecting the rights of marginalized Filipinos. Let me state for the record, Mr. President, that I am not opposed to revisiting the provisions of our charter, especially if the proponents are only bent on amending economic provisions that are considered obsolete. But to ram Chacha down our throat is something I will stand against. As stated by the first woman Associate Justice of the Supreme Court, Cecilia Munoz Palma, in her closing remarks during the final session of the Constitutional Commission on October 15, 1986, and I quote, "We must be ready to defend and uphold this fundamental law with our lives if necessary, so that never again will it be trampled upon and desecrated by men of evil designs." Let us stand united in our commitment to uphold the principles of bicameralism, checks and balances, and the democratic ideals that have guided our nation through its history. The people are watching, and we owe it to them to defend the sanctity of our democratic institutions. Thank you very much, Mr. President. Maraming salamat, Ginoong Jinggoy Estrada. Mr. President, the distinguished lady from Taguig Pateros, our chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee, would like to, is actually seeking the floor. I move that she be recognized, Mr. President. The lady senator from Taguig and Patero, Senator Pia Cayetano, is recognized. Thank you, Mr. President. With the permission of our colleague from San Juan, may I pose some questions, clarifications, para lalo maintindihan ng mga kababayan natin ang issue na ito, Mr. President. Gladly, Mr. President, how can I refuse a very beautiful senator who's happened to be my kumare? Mr. President, I take note that on the floor, our Senator Bato de la Rosa, who also delivered a privileged speech yesterday. No, we were watching from the lounge, and if I'm not mistaken, it was Majority Floor Leader who interpolated. I'm not sure if the Minority Floor Leader interpolated also. Yes, okay. So with the permission again of the sponsor,
encourage the gentleman to feel free to share your ideas, join in the discussion kasi po similar naman po ang topics na ito, no? And I think pare-pareho lang naman tayong pakay na maintindihan ng taong bayan kung ano itong issue na ito. Thank you, Mr. President. So una sa lahat, Mr. President, yung tinatawag na PI, People's Initiative, in principle, may karapatan naman ng tao, no, na gumawa ng initiative. Wala naman siguro sa atin may issue doon, ano? Tama po yan, pero ang naging problema po, Ginong Pangulo, yung mga pinipirmahan ng ating taong bayan, hindi po nila naintindihan. Yun. Papunta ho ako doon. So, liwanag natin na ang ating saligang batas nagbibigay ng karapatan sa mga kababayan natin na kung may issue silang gustong parating, may proseso yon na pwede lang paratingin, no, ang kanilang panawagan. Pero una sa lahat, dapat ang panawagan nila, kung pipirma ka doon, intindihan mo yon, di ba? So kung magbibigay ako sa iyo ngayon ng paper, Mr. President, sa iyo, sa ating kasamahan, Senator Jinggoy, nasa dialect o na hindi mo naintindihan, paano mo sasabihin na talagang agree ka doon, di ba? Isa yon. Alam niyo, Ginong Pangulo, hanggang ngayon ay hindi pa ako nakakakita ng sample nung pinapapirma nila sa ating mga kababayan. Kung nasa Tagalog yan, dapat pa rin ay explican nila kung ano yung pinipirmahan nila. Baka hindi rin nila maintindihan. Baka masyado naman malalim ang pananagalog doon sa nakalagay sa form. Hindi rin nila maintindihan. Hindi, tsaka kahit tayo ho dito, kaya nga ho tayo nag-interpellation at isa ho kayo sa pinakamatyagang sumasagot pagka may dinidefend kayong batas, di ba, Bill? May dinidefend kayo, tapos magtatanong ako, halimbawa ako po, Mr. President, may tanong ako dito sa ating sponsor, kasi nga, kahit abogado ko, kailangan ko pa rin tanungin to be sure na naiintindihan ko. Opo. So, para sabihin ng ibang tao na meron na silang thousands of signatures, medyo nagdududa lang tayo kung talagang naipaliwanag sa mga kababayan natin kung ano yung pinipirmahan nila na yon. Correct. Di ba? Opo. Sa pagkakaintindi niyo po ba, Mr. President, ano nga ba yung pinapapirmahan nila doon? Ang sinasabi nila ay hindi ko pa rin nababasa yung kanilang pinapipirma, pero sinasabi nila ang nakasaad dito, teka. Ito yung mga bagong nakalagay pa sa wikang English. English pa. English to, no? That we fully understand the proposition, its rationale, its advantages. O yun ba as lang well as its- preposition, alam mo ba lahat ng taong ibig sabihin nun? Yung Kaya salitang rational, alam mo ba natin lahat yon? Kasi kahit ako magtatanong ako na, ano yun, di ba? Kasi malalim mo ang English. Pero tuloy niyo po, kasi I really want to hear it eh. Kung pwede niyo ituloy. Ang nakasaad po rito, Ginong Pangulo, if I may read, amendments or revision. We fully understand the proposition, its rationale, its advantages, as well as its consequences and effects, as we have read the full context and contents thereof, which were explained to us in our dialect, in a language known to us. We know that our signatures constitute our approval of the proposed constitutional amendment and consent to the filing of the instant petition. Further, we hereby authorize Attorney Anthony A. Abad et al. To cause the filing of the petition and perform any and all acts necessary in furtherance thereof. Now, nakalagay province blank, city blank, legislative district, barangay blank. Ito. May blanco. Ginoong Pangulo, bilang isang ordinaryong mamamayan na hindi po nakapag-tapos ng pag-aaral, malamang hindi po nila maintindihan ito. At Kasi- sinasabi nila ay binibrief daw sila sa lengguwahe na alam nila. Katulad ng siguro Tagalog, kung Bisaya sila sa lengguwaheng Bisaya, ganun ang siguro ang nangyayari dito sa pagpapapirma rito sa ating mga kababayan. Kasi tayo, Mr. President, mismo ang mga bills natin, kahit sabi mong 3 pages lang, maiksi lang yun, di ba? 3 pages. Inaabot din tayo ng 3 buwan ng debate kasi bawat salita na nandun, merong possible na, yun nga, merong outcome yun. Whether positive, negative. So yung binasa mo kanina na naiintindihan lahat ng advantages and disadvantages, kahit ako, sa totoo lang abogado ko, buwan-buwan ang kailangan kong oras para maintindihan ko ang advantage and disadvantage ng isang amendment sa Constitution. Bibigyan kita ng halimbawa. Pili tayo ng isang medyo controversial, yung pag-aari ng dayuhan sa lupa. Lupain. Okay, example. So, ang simpleng mga posisyon dyan ay ayaw dahil ang lupa para sa Pilipino.
Okay? Tapos yung kabila naman posisyon, gusto kasi pagka pwedeng bumili daw ang dayuhan, dadami ang Ang negosyo, papasok ang investment. Dadami ng trabaho. 'Di ba? Pero ang daming in-between natin pag-uusapin niya, o sige, gaano karaming trabaho? O sige, ilan naman ang mawawalan ng lupa? Saan sila titira? Magkano na magiging, kung napakaraming bibili ng lupa sa napakaganda nating bansa, tataas, ang haba, di ba? Ang Marami daming pong katanungan at issue. maraming kinakailangan debate para masagot po yung mga katanungan ninyo, Ginoong Pangulo. It's either you agree or you disagree with the... Nagkaroon ba ng enough time na pag-usapan yun? Yun ang talagang tanong ko. Kasi for it to be a true people's initiative, yung sinabi nila doon, pagpirma nila na naiintindihan nila lahat ho ng advantage at disadvantage, yung kunyari yung lupa na minana nila sa lolo't lolo pa nila, kadalasan pa yan, hindi pa titulado, di ba, pag nasa Yes, probinsya. Pero sa totoo lang ha, katabi ho yan ng, sabi mo ng dagat, o nandun sa bundok, na talagang minamata-mata na ng resort na pag-aari ng foreigner. Alam ba nila na posibleng bilhin sa kanila yon? Ng mga dayuhan. At mga dayuhan, tapos wala na sila talagang titirhan. Yun nga ang daming issue. So, punta ako ngayon dun sa mga nagpapapirma. Sino ba balita nyo na nagpapapirma dito sa ating mga kababayan? Well, ang napapabalita mo, nag-emanate po yan, nag-umpisa po yan sa mababang kapulungan, Ginoong Pangulo. Yun din naman ang balita ko. At hindi ko po alam kung sino ang nagbe-brief sa kanila, kung sino ang nagpapapirma sa kanila. Wala po akong alam, o wala po akong idea kung sino talagang kung totoo man kung may nagbe-brief sa kanila, wala po akong alam kung paano nila binibrief yung mga taong pinapipirma nila ng papel na yan. Ngayon, kung nagpapapirma sila, ano naman itong balita na yung pagpirma nila may kasamang release po ng mga pondo ng gobyerno na supposed to be ito ay mga financial assistance? Yan ang dapat natin na imbestigahan na Ginoong Pangulo dahil nagpalabas na rin po ako ng press statement na sinabi ko that is unethical and at the same time illegal. Dahil pag magpapapirma kayo using government funds, talagang labag po sa batas yan. And I don't think COMELEC will entertain that kind of an idea. Na kapag malaman at kapag may prueba na ang pagpirma ng isang botante ay may kalakip na 100 piso o 200 piso, labag po yan sa ating batas. Kaya kinakailangan siguro talagang imbestigahan kung itong mga bali-balitang lumalabas sa radyo, telebisyon na merong kalakip na 100 kada pirma, dapat talaga po ay ipagbawal yan at ihinto talaga yan, Ginoong Pangulo. Mr. President, sa pagkakaalam ko, yung mga financial assistance na nanggagaling sa iba-ibang agencies of government, yung DSWD funds, Okay. tawag ay AIX, tapos yung galing sa DOH na MAIP, no, yung mga acronym niyan. And then sa DOLE is TUPAD, di ba ganon? Kaya binibigay yon dahil may pangangailangan, hindi dahil sa may Yan, papipirmahan. tulong po sa taong bayan yun. Tulong sa taong Diretso sa bayan. taong bayan yun. Ngayon, ang problema po, if I may, Of course. ang problema po, Ginoong Pangulo, meron ba nagpre-preside doon? Wala. Ang problema po, Ginoong Pangulo, minsan, siguro sinasabi ng mga liderato dyan sa mababang kapulungan, ay, o sige, sasabihin sa isang congressman, dadagdagan ko yung tupad mo, dadagdagan ko yung AX mo, MAIPS mo, basta magpapirma ka ng more than 3% sa iyong distrito. Kung, siyempre, yung congressman, beholden dun sa leader, at siyempre, makakatulong din sa kanyang political career, siguro papayag yun. Dahil siyempre, bukod sa tulong din sa taong bayan, makakuha pa siya ng pirma na more than 3% sa kanilang distrito. Yun ang haka-haka ko, Ginoong Pangulo. Imbes na idiretso na sa taong bayan yan, lalong-lalo na yung nangangailangan na may sakit, yung mga maips na pondo, imbes na idiretso sa taong bayan yan, merong konting suhol, kumbaga. Well, I do not want to use the word bribery kasi na-allergic ako sa salitang bribery. Move on na lang tayo, Mr. President. Meron kasi ho akong kopya ng binabalitang pinapapirmahan, Yeah. no?
Basahin ko lang, put it on record. Tagalog po yan o English? Tingnan natin, di pa ako nagsasalamin eh. Okay, English po siya. So sabi dito, similar dun sa sinabi nyo, no, na ang pipirmahan nila nakalagay, we are aware that the petition shall be filed with the Commission on Election for the proposal to amend, eto na, Article 7, Section 17, Article Section 17, yeah. 1, subparagraph 1 of the Constitution through the People's Initiative. The amendment to Article 17, Section 11 of the 1987 Constitution shall be as follows. So doon pa lang tatagalugin ko na yon. Sinasabi lang dito na ang pipirma ngayon, sinasabi niya na naiintindihan niya na may isang petisyon na ibibigay sa COMELEC kung saan aamendahan nga itong Constitution natin, specifically itong Article 17, 17. Section 11. Ito ngayon ang amendment na gusto nilang mangyari. The Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, voting jointly. Naka-all caps yan. So mga kababayan, pag nakita nyo naka-all caps yan, ibig sabihin, yun yung parte na bagong proposal. So sabi dito, voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ano ibig sabihin nun? Pag binasa ko lang yon, kahit na nung law student ako, wala namang impact sa akin yan eh. O di okay, magtawag ang Speaker, Correct. magtawag ang Senate President, sure, punta kami, no problem. But because naaral na natin to, ako as a lawyer, but more importantly as a senator, and if not all, most of our colleagues here, familiar na sa issue na to, ang pinapalitan dyan is yung salitang voting jointly, kasi dati wala yan. So anong ibig sabihin nun? Paliwanag natin, Mr. President, I know Senator Bato has discussed it, but kailangan natin ulit-ulitin kasi sabi ng advertising experts, kailangan marinig ng tao, ewan ko kung ilang beses, 100 times, 50 times, para mag-sink in. Dahil ang mga tao, may kanya-kanya ding mga concern sa buhay. May gutom, may walang matirhan, may nawawala ang anak, may nawawala ang asawa. So, why would they bother with this? So, we have to explain it again and again para malaman nila na yung mga pinapapirmahan nila sa kanila, eto ang laman. So, pag sinabi ngayon na voting jointly, ibig sabihin, ang patakaran sa Kongreso na ingrained na sa ating Constitution ever since the 1935 Constitution, binabago nila. Because since the 1935 Constitution, we have been voting separately. Diba? Pagka nakikita nyo nga may bill, boboto tayo, kami dito sa Senate, tapos ang House, boboto sila, voting separately. Tama mo ba, Correct. Mr. President? Yes, Tama so far, you're correct, Mr. President. Voting separately, tapos lagi tayong may bicameral conference. Ang Correct. bicameral conference ay isang meeting ng Both BICAM, nung dalawang bahay. Dalawang bahay. Magmi-meet kasi yung binoto namin at yung binoto nila minsan may iba yung Nagkakaiba. tundok, iba yung Mga disagreeing paragraph. provisions. So we will discuss the disagreeing provisions para magkasundo at magkaroon ng isang version na lang. Correct. And yun na yung magiging final, di ba? Correct. So sa lahat ng batas na pinagdaanan natin, ano ba yung mga napasa natin? Mga tax measures, mga batas na nagbibigay proteksyon sa kababaihan, mga batas para sa senior citizens, mga batas na nagpapaganda ng trabaho, mga nagbibigay ng insentibo para gumaang ang trabaho, gumaang ang buhay. Lahat 'yon voting separately, magkahiwalay. Kung meron po ako idadagdag, yun ang Pangulo, ultimo yung mga local bills, ultimo yung pagpapalit ng pangalan ng kalsada, Maganda yan, Mr. ay President. dumadaan sa Senado. So- Ano pa kaya itong pagpapalit o pag-amyenda ng ating saligang batas? Hindi ka dadaan sa Senado? So, Gagawin bigyan- nilang jointly? Mr. Kakapunin President, ng maganda Senado? yung example mo kasi parang kahapon pa lang nasama mo yan, Senator Bato, no? Bigyan natin example ng local bills kasi baka yung ibang kababayan natin hindi nila alam ano yung local bills. Yung sabi nyo nga, Mr. President, pati yung pagpapalit ng pangalan ng kalye. Pangalan ng kalye. Okay, ito pangalan ng kalye dun sa napakaliit na isang bayan sa norte, napakaliit na bayan sa south. May say ang Senate, di ba? May say May ang say Senado. tayo doon, pangalan lang ng kalye. Ano pa? Ano pang example? Di ba yung, Halimbawa, pagka-cluster ng mga barangay. pagka-cluster ng barangay, Oo, barangay. kailangan pa rin dumaan dito sa atin. Dumadaan sa atin. Tapos ngayon, yung mismong saligang batas natin, kumbaga po not to, wala ho ako maisip na ibang analogy, pero kumbaga sa mga Kristiyano, and I am looking at my fellow Christian, Senator Joel Villanueva, kung sa Kristiyano, ang Bible, di ba, is our supreme guide in life.
para sa lawmakers, para lang mabigyan ng lahat ng proteksyon to life, liberty, and property, no? Buhay, kalayaan, at ano yung property? Gamit? Kagabi- Ari-arian? Career. Para mabigyan natin ng proteksyon lahat yon, gumagawa tayo ng batas na pinapasa natin separately dito sa Senate at doon sa House. So kung gagalawin natin ngayon yung tinuturing ng Biblia ng isang bansa, yung foundation ng lahat ng batas natin, gagalawin, bakit magvo-vote jointly? Bakit? Bakit? Ano kaya yung rason nila? Yung gustong mag-propose nito? Ano yung rason nila? Yung totoong rason nila? Yung haka-haka nyo lang naman, Mr. President. Ang haka-haka ko at palagi ko sasang-ayon sa akin ng iba sa ating mga kasamahan, ang haka-haka ko ay gusto nila tanggalin at buhagin ng Senado. Yun Okay. lang yan. Dahil una-una, nakalagay dito, the Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ngayon, kapag magtatawag ang sesyon ng halimbawa Speaker of the House, voting jointly, they have 300 members. And in the Senate, we only have 24 members. And if you will seek 3/4 vote of all its members, kayang-kaya nila ng 243. Kahit mag-absent lahat yung 24 senador, kahit hindi mag-participate ang mga senador, makukuha nila yung gusto nila. At wala na pong boses ang mga senador ng Pilipinas. Hindi na po makakapag-participate dahil overruled. Tsaka wala tayong kalaban-laban doon sa mga members ng House of Representatives, Ginoong Pangulo. Mr. President, yung binanggit nyo na pag nag-voting jointly, sa dami kasi ng members ng House, kahit na hindi sila lahat bumoto, kuhang-kuha pa rin nila yung 3/4 vote, Correct. 'di ba? Okay. Bakit mahalaga na may boto ang Senado? Ang sa akin lang, Mr. President, bago tayo magbigay ng ating mga dahilan, ibabalik ko lang sa history. Since the 1935 Constitution, lahat ng pinasang batas dumadaan sa dalawang house para suyod na suyod yon. Kasi nga, pagka isang house lang, magkakaiba ho tayo ng pinanggagalingan eh. Ang house, meron silang mga personal na distrito. Ang Senate, alaga natin yung buong Pilipinas. So naninigurado tayo parate sa aking karanasan in almost 20 years, magti-20 years na tayo sa Senate. Lagi natin dino-double check din ang version ng House and Senate. Kumbaga lang sa estudyante, 'di ba gaganda pag may nag-review? Of course. 'Di ba? Tama. Hindi naman ho sa pagmamalaki, pero a lot of people in many countries call the Senate the upper house. Hindi sa pagmamalaki, it's just that 24 lang ang mga senador, piling-pili, and nakakadagdag tayo sa pagpapaganda ng Kasi batas. nakakasama po ang loob, Ginoong Pangulo. Minsan napapagbintangan po ang Senado na masyado pong matagal mag-aksyon at kukunti lang yung mga batas na ipapasa. Sapagkat tayo naman, hindi naman po tayo mabagal dahil pinag-aaralan natin mabuti. Masusi natin pinag-aaralan ang mga batas na umaakyat dito na nanggagaling sa mababang kupulukan. With all due respect to the House of Representatives, nanggaling po ako doon, Senator Joel Villanueva, nanggaling doon, Senator Sani Angara, nanggaling doon, Senator Gatchalian, nanggaling doon, Senator Risa, nanggaling doon. Ang dami sa atin na nanggaling doon. And in every country, alam natin na ang difficulty pagka napakalaki nung grupo, and in the House, 300 nga po sila. Hindi ko naninisi kung ba't yung nalalabas nila na produkto ganun, kasi sa dami siguro nila, output-based sila. And dito ho sa Senate, in my humble experience of almost 20 years, and natutunan ko lang naman to sa mga seniors na inabot ko, which includes the father of the Minority Floor Leader, Senator Coco Pimentel, his late father, Senator Nene Pimentel, the father of our Angara. Chairman of Finance, Sani Angara, his late father, Senator Ed Angara. Hindi ko po inabot yung tatay ko, pero marami naman nagsasabing magaling na abogado yung tatay ko. He was also a senator. My seatmate, the late Joker Arroyo. My other seatmate, the late Juan Flavier. Miriam Defensor Santiago. Yan ang inabot ko, no? And I'm sure meron pa akong hindi nababanggit. Wow!
Yes. Talagang dadaan ka sa butas ng karayom para mapasa yung bill mo. Correct. And that is what I've learned, Mr. President. Kaya in this Congress, pag merong bagong bill, tumatayo ako. Nung December, di ba, patapos na tayo. Nagtyaga ka naman, pinakinggan mo yung mga interpellation ko kasi ganito tayo sa Senate. Sinatyaga natin bawat period, bawat kama, bawat paragraph. Sinatyaga natin yun, Mr. President. I agree with you, Mr. President. Dahil sabay po tayong nanalo 2004 at nakasabayan natin sila, the late Senator Nene Pimentel, Senator Ed Angara, Senator Joker, Senator Miriam, and including Senator, former Senate President Juan Ponce Enrile. Yes. Was my, actually, I learned a lot from all the veteran senators. Mr. President, maniwala ka ba? Di na ako magbe-mention ng names, pero, at wala din ako doon. Pero narinig ko tong kwento, I don't know kung sinong may alam nito, kasi ang isang tatay ng isa sa atin, kasama sa kwento ko. Pati ho dasal, in-interpellate. Would you believe, Alam ko Mr. po yan, alam President? ko po yan. Alam mo yan, di ba? Opo, alam ko po yun. So yan ang dinadagdag natin. Kasi for example, sinabi, ang dami talaga. Like for example, sinabi, 1 billion para sa manggagawang Pilipino. Okay. Magtatanong ako ngayon. Ginong Pangulo, Paano nyo ibibigay? Paano nyo ma-identify? Ganon tayo dito. Naalala niyo ba yung dasal ng isang senador, Ginong Pangulo? Alin, yung sinasabi kong dasal o iba pang dasal? Hindi, yung sinasabi niyang dasal na in-interpolate ng isang senador. Hindi ko alam. Ako, Basta alam ko nakwento. eh. Alam mo, gusto mo kwento? Mr. President. Sabi raw ng isang senador, ang dasal niya, I talked to God, and God replied. Yeah. Yan. Yes, yes. At sabi nun, nag-interpolate ng senador, pwede bang malaman ang telephone number ni God para ma-text ko rin? Pero again nga, ito, mga kababayan, sino ba naman sa inyo ang aayaw sa isang kahit sinong politiko na mangangako ng bilyon-bilyon para sa kapakanan ng isang manggagawa, para sa kapakanan ng mangingisda? Walang masama doon na naglalaan ng pondo para dyan. Pero eto ngayon ang trabaho natin na alamin paano mo ilalagay, saan mo ilalagay, sino ang tatanggap, di ba? Trabaho natin yon. And so in the same way na sinasabi natin na kaya nga tayo voting jointly ever since. Para yung mga tanong na ganito, like ako, madala sa education, kaya nga voting separately, sorry. That is the essence Kaya nga of, voting separately bicameralism, para Mr. President. marami tayong time magtanong. Kasi maganda man ang intention ng isang batas, pag hindi nasulat ng maayos, napakahirap nun for the agencies to implement and minsan kalokohan pa mangyayari. Correct. Mr. President, lagay ko lang on record no na meron tayong mga legal luminaries. Ito po ay ang legal luminaries, ibig sabihin yung mga ginagalang na mga at respetadong mga expert no sa larangan ng Batas. paggagawa ng mga batas at pag-aaral ng mga batas. So ito po ang ilan sa mga nagsasabing klarong-klaro naman ng intensyon sa Constitution at wag nang baguhin, laging voting separately. Isa po dyan si Christian Monsod na member of the 1986 CONCON. Ito yung 1986 CONCON, mga kabataan. Ito po yung assembly nung time way back in 1986 nung ginawa yung 1987 Constitution. So sabi niya, noon pa lang nung time nila, yan na yung klarong intensyon. And then of course, Minority Floor Leader Drilon na matagal nating nakasama, naging Senate President din yan, very experienced. Father Joaquin Bernas, na kilalang kilala ng lahat ng law student dahil author, well, nagtuturo siya dati, pero naging author din siya ng libro na kahit na nung hindi na siya nagtuturo, inaaral ng mga estudyante ang kanyang libro. And then Supreme Court Chief Justice Davide. So, ilan sila sa mga nagsasabing klarong-klaro na dapat voting separately. Mr. President, With the indulgence of Senator Cayetano, of course. I would like to just interject that, the framers of the Constitution really saw to it that we have a bicameral system. Yes. Precisely because our Senate is elected nationally, our constituency is elected nationally, therefore our perspective is on national in nature. So, in the House, as we know, we all came from there, we represent our districts. So that's why there should be a balance. That's why we really have to be voting separately. So for example, Mr. President, talon ako dyan sa binanggit ng ating presiding officer. Kayo po ay naging mayor, hindi ho ba? At kayo, kasama ng inyong minamahal na kapatid, ay naging mayor din, tama ho ba? At ang Nauna aming- po ako. Nauna kayo. Nauna.
Ako naman po, ang aking kapatid, naging mayor din, ang aking sister-in-law ay currently mayor. And tama ho ba ang aking sariling karanasan na ang layunin ng mayor ay posibleng iba sa layunin ng whether mambabatas ka or executive ka na buong bansa ang pananaw mo. For example, at yung dalawang kapatid ay hihingan ko ng opinion. Kunyari, yung pagbubukas ng gate dun sa subdivision ng inyong syudad. Ang tindi ng away niyan. Meron din yan sa Alabang. Ang tindi ng away niyan kasi sasabihin ng mga nakatira sa subdivision, kaya nga kami bumili ng bahay sa subdivision dahil gusto namin yung peace and order namin, nakokontrol namin, kaya nga kami may security guard, di ba? O ngayon, sasabihin naman ng national, hindi, kasi trabaho namin sa national is masiguradong ang access ng tao, yung traffic, mamanage namin, bubuksan namin yan. So, sa pag-iisip ko, talaga magkaiba ang perspektibo ng isang mayor dahil ipagtatanggol niya yung constituents niya and yung national. Wala akong sinasabing ito tama, ito mali, pero para maging maganda desisyon, nag-uusap lahat. Tama ho ba, Mr. Tama. President? Kailangan magkaroon ng consultation, first of all, among the mayor, the mayor, the president of the homeowners association, and the representatives of the national government. Exactly. Kailangan magkaroon ng talakayan and magdesisyon kung sino ang mas makikinabang, kung yung kokonti lang o yung mas Yun na nga. nakakarami. And so I end well, at least temporarily, I am prepared to continue on Monday. I end my interpellation for today on that note na that's why nga andito yung Senate para i-balance yung mga local issues with the national issues. Tingnan kung yung barangay na ito na isinusulang ganito ay hindi naman maepektuhan yung barangay o yung munisipyo at probinsya sa kabila. Yun ho ay ang ating trabaho para sa taong bayan, Mr. President. Mr. President, if I may add, in this form, Mr. President, it says here, the Congress, upon a vote of 3/4 of all its members, voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Bakit po nilagay nila voting jointly? So, ibig sabihin po niyan, alam nila from the very start na voting separately Yun na nga. ang Yun na nga. House at ang Senate. Bakit nila gustong linlangin ba yung tamang, o lokohin ang taong bayan na isusulat pa nila yung voting jointly? Eh, hindi naman nila naintindihan ito. Lalo na yung mga taong mababang ang pinag-aralan. Kahit nga tayo, nagdidebate ng mahaba, kahit gusto niyo nang tumigil tayo, umahaba debate natin dahil So, nga, ibig sabihin yan, parang guilty naman sila. Na alam naman nila voting separately, bakit nila ilalagay voting jointly? Yan, hindi talaga tayo makakapayag niyan dahil mawawala tayo ng checks and balances dito sa ating bansa. And if I may, Mr. President, with the indulgence of my two colleagues, lalong-lalo na po kung dinadanggel yung pong ayuda, yung pong proyekto ng pamahalaan that our kababayans deserve, Mr. President. Nakakalungkot po, and just to put on record as well, because perhaps me and Senator Risa Ontiveros would be the only party list representatives na inelect din nationally, we cannot say na equal ang isang party list representative sa isang senador. Never. Ilan bang boto nakukuha ng pinakamababang senador ngayon, Mr. President? 15 million votes, Mr. President? Ang Batanes, for instance, 6,000, 7,000 votes. You're a congressman? I don't have anything against Congress again, Mr. President. But can you really compare apples to oranges? Mr. President, it's ridiculous also. But for me, the most insulting is the fact that when our people ask to vote for their senators, they are aware of what they are voting for. National leaders po ito. National leaders. Hindi pang distrito. Hindi pang party list representative. And now, what will happen? Are we talking about disenfranchising our voters now? Sila ba ay aware doon sa pinag-uusapan bago sila papirma yun? Mr. President, I can go on and on, but may I just actually, I was intervening, Mr. President, because I would like to request my two colleagues if we can suspend the debates, the interpellation of the distinguished lady from Taguig to the distinguished gentleman from San Juan, to
to just allow a quick meeting, Mr. President, caucus in the lounge as called by our Senate President. And if I may add, Mr. President, if I may, I just would like to quote the statement of the father of our minority floor leader, the late Senator Nene Pimentel, who said in 2006, and I quote, "Since People's Initiative is a private effort of the citizens, no taxpayers' money can be legally be appropriated for such activity. Thus, it is illegal for public funds to be used for or to back up a people's initiative." That was the statement of the late Senator Nene Pimentel. And I totally